siguro ngayon na-insecure siya kasi parang among the shows nga, local shows, parang pinakamahina yung casting nila. No, it's not about insecurity. Ang tao ba nai-insecure dahil gusto niyang tumulong sa industriya? I've been in the business for 30 years for the regulation of foreign acts. Yung ma-regulate yung pagdating lang at saka yung timing. Kasi I believe na makakatulong yun sa local industry natin. Akin dito, tinutulungan ko lang yung industriya natin na maprotektahan lang. At sana magkaroon, opinion ko lang to, na sana magkaroon po ng festival na katulad ng Metro Manila Film Festival na sa February or whatever month of the year ay mga original Filipino music lang or at least mga Filipino lang ang nag-show. Nananawagan si Koo na sana ay mas tangkilikin ng mga local artists kesa ang mga foreign acts, lalo na't pasapit na ang Valentine's Day. Ikinagulat naman ni Alfie Lorenzo ang pag-alma ni Koo tungkol dito. Hindi, nagtaka lang ako dun sa move ni Desma. Bakit all of a sudden naisipan niyang yung ganong move? Bakit hindi nung kasagsagan ng kasikatan niya? Parang lumalabas tuloy na insecure na lang siya. Ngunit habang papalapit ang buwan ng Pebrero, nagiging issue ngayon ang pagpasok ng mga foreign acts at kung ano ang tunay na kalagayan ng local music industry. Idea lang ito. Hindi ko binaba ng foreign acts because kahit ako nanonood ng foreign act. Samantala, ilang mga bagay ang nilinaw ni Ogie Alcacid bilang presidente ng OPM tungkol sa isyong ito. Ang pagpoproduce ng concert, hindi naman bawal yan eh. Diba? Kahit sinong gusto mong kuning kumanta, kahit saang lupalo pa siya nanggaling, hindi po bawal yon. Ang hinihingi lang po siguro ng OPM, siguro gumawa tayo ng mga steps para matulungan natin, mabigyan natin ng incentive yung mga local producers natin. Kasi kung hindi po natin gagawin yan, mamamatay na ang local music industry as a whole, no? Sana yung concert scene natin, local concert scene, alagaan din natin, bigyan din natin ng pagpahalaga at protectionism. Let's not forget that we have a local music industry to protect. So, kung ano man ang dapat gawin, siguro mahabang usapin yan. At para sa ikapapanatag ng loob ng lahat, isa lang ang mensahe ni Ogie. Kami po sa OPM, inuulit ko po, kami ay pro-concert kami, kay foreign, kay Filipino. At we welcome foreigners, foreign performers to come to the country, to see our beautiful country, to see our beautiful people. Well said, Mr. Alcacid. At mamaya po makakausap natin ang live si Mrs. Alcacid, Regine Velasquez. Her first interview after getting married to Ogie, kakamustahin po natin siya. Samantala, yung napanood niyo pong astrologer kanina, mga taga Showbiz Central, yan po si Robert Arandela. Maraming salamat sa iyo, Robert. Samantala, shout out din for Henry and the boys of C12 in Pasay. Thanks for watching. At maraming salamat din sa Religioso for my outfits today and to House of Awaji for my skincare. Samantala, ito naman si Aljur Abrenica. Talaga namang very controversial. Mula sa pagpapasexy sa Machete, ngayon naman, usap-usapan ang kanyang isiniwala tungkol sa isang intimate relationship niya with an older actress. Very revealing po yan. Kaya pakinggan natin ang paglilinaw ni Aljur right now. Aljur Abrenica, nilinaw ang isyong nagkaroon siya ng intimate na relasyon sa isang older actress. Kamakailan, lumabas sa artikulo ni Ricky Lo sa The Philippine Star ang isang panayam with Aljur kung saan inilahad ng bida ng Machete ang ilang detalye ukol sa kanyang personal na relasyon. Dito ay nabigay si Aljur ng ilang pahiwatig na nagkaroon siya ng intimate relationship sa isang older actress. Dahil marami ang nagulat sa mga ibinunyag ni Aljur sa nasabing artikulo, nilinaw ni Aljur na seryosong relasyon naman raw ang namagitan sa kanila ng nasabing actress. Wala pa po kasi akong nagugustuhan o natitipuan na mas bata sa akin. Lahat ng nakakarelasyon ko mas matanda po sa akin. Bagamat kaliwat kanan ang mga nagtatanong raw kay Aljur ukol sa nasabing issue, nananatiling focus ang aktor sa Machete. Patuloy pa rin yung Machete diet ko, pero dahil napakabigat na eksena. Napakabigat na eksena at malamig at nasa baba ang aking pagkain, matagal-tagal pa.
At susunod ng aking eksena, kumain na ako ng kanin. Lahat nahirapan nga ngayon dahil sa amin ni Bella sa eksena. Sobrang taas ang inakyat namin. So pagod na lahat. Pag akyat pa dito sa amin, hindi pa even yung floor sa falls. So na out of balance kami. Yung eksena intimate, mga parang sensual. Tapos sobrang lamig pa. Sobrang lamig eh. Inabot pa kami ng ulan. Hindi, actually lahat ng taping dito yung hindi nagre-reklamo. Kami lahat nanginginig na siya. Wala lang. Lagi siya nakabahag, diba? So, exposed lagi yung upper body niya. Parang walang nangyayari. Pero for machete, kayang-kaya namin. Continue to be on the lookout for the hottest issues with Showbiz Central. Brought to you by Elea Natural Vitamin E. New best ever.